Alam niyo din yung technological advancement ng Pilipinas over Oo. all other countries na may security guards. With just a wooden stick, Mm-mm. we are able to detect any illegal possession of firearms. Naalala ko yung nanay ko nung first time na dinala ko siya sa Australia. Ang dami mong makikita ng mga pastulan. Sabi niya, yung mga lupa dito wala namang laman. Dapat tanamin nila ng Tinatamnan. palay Oo. para magka-rice sila. Minsan tayo dito sa Pilipinas, happy na tayo sa bare minimum. Bare minimum. Oo. Pero wag, ask for more. Oo, kasi deserve natin yun. Wait. Nangyari na ba sa inyo yung nag-travel kayo sa ibang bansa, tapos pagdating nyo doon, na-realize nyo na, Shucks! may mga bagay pala na normal sa atin dito sa Pilipinas, pero kakaiba pala yun sa kanila. Oo. Yan ang pag-uusapan natin in this episode. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Cess. Welcome to the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! So today, ang pag-uusapan natin ay ang mga bagay na hindi pala normal sa ibang bansa pero common dito sa Pilipinas. Nung nagpe-prepare tayo para sa episode na to, medyo marami-rami na rin tayong mga na-observe with our observation skills. Pero sabi natin, kukuha rin tayo ng input. 'Di ba? Hihingi rin tayo ng ambag mula sa tipiters natin from the Poor Traveler Support Group on Facebook and the Poor Traveler subreddit na babasahin natin ang ilan sa mga comments today. Ang dami nating nakuhang ambag nung mga tipiters natin. 400 plus yung nakuha nating comments. Para sa episode na to. Wow! So actually, ang episode na to is 15-part episode. Yes. Oo. Oo. So actually, tapos na tayo sa 2026 episodes. Dito pa lang. Oo. Ayan. Simulan na ba natin? Diretso Yes. na? I think let's dive in. Okay. Rekta na agad. Rekta! First item natin, security guards. Security guards! Ito yung sabi ni _Strawberry Princess 9 from Reddit. Walang security guard. Walang security guard sa ibang Wala. bansa. Well, merong bansa na meron. Pero mas maraming bansa yung actually wala. Doon sa mga bansa na may security guard, sobrang dalang. Oo. Halos minsan nga sa airport mo lang may encounter. May encounter. And then, when you're already in the city, exploring, wala na halos eh. Yung mga Department malls, stores, wala. Metro, di ba? Bihira Metro, lang. wala. Oo. Banks, wala din. Halos. Hindi kasi ako nagbabangko sa ibang bansa madalas. Hindi ko napapansin. Pero parang wala. Wala. din rin. Oo, wala. Sabi ni equivalent _gap348, guards at bag sundot. Uy! Ha. Alam niyo din yung technological advancement ng Pilipinas over all other countries na may security guards. With just a wooden stick, we are able to detect any illegal possession of firearms. Or any Ang tawag ko dangerous sa kanila items. ay wizarding guards. Oh! The wizarding guards of Metro Manila. Pag may illegal, Wingardium Leviosa. Lilipad, no? Lilipad yung- Mula sa bag. Tsaka pag may bag ka, di ba, susundutin nila, tutusukin nila, tapos Wala bomb na. free ka na. Oo. Na-diffuse na po Oo. ang bomb. Ganon ang magic ng wizarding The wizarding guards, of Metro Manila. And I think sa ibang parts din ng Pilipinas ganun. Pero mas marami lang talaga dito. Yung Mas mga wizarding kapansin-pansin. guards. Oo. Sabi ni Your Grace 91, for Westerners who come here, culture shock din para sa kanila ang kadami-daming security guards. In their country, usually may guards lang daw pag may terrorism threat. And that's very rare. And hindi kailangan ng Westerners, ha? Oo. Kunyari, meron akong friend na taga Singapore, tapos pumunta siya dito, tapos nakipag-meet siya sa BGC. Ang una niyang sinabi is parang, hindi daw siya makapaniwala na may ganun ang Pilipinas. Yung parang, yung BGC na high-rise, tapos ganun. Basta, May iba mga yung green spaces. green spaces. Oo, parang, iba daw yung Pilipinas na nasa isip niya. Correct. Hindi BGC-like.
Parang gano'n. Oo. So, coming from Singapore, nakita niya, parang Singapore din. Oo. CBD. Diba? Kamukha. Pero less init. Aminin natin. Pero kaya ko siya nabanggit kasi, di ba kahit sa BGC, bawat store may guard. Meron. So parang tinatanong niya, bakit may guard? Is it dangerous? Marami bang nagnanakaw? Parang gano'n. Sabi ko, hindi naman. Parang more on, lang siya, preventive. And parang culture na rin. Na nasanay na lang tayo na maraming guards talaga. And okay na rin kasi may trabaho, additional jobs. Oo. For me, ang view ko sa mga security guards is additional person you can ask. Saan po dito yung bangko? Saan po dito yung Decathlon? Etc. Ganon. Oo, na alam mo na hindi ka masascam. Kasi alam mo, kung sa ibang bansa na maraming scams, may mga security guards, di mas konti yung scams nila. Oo. Masa-scam ng mga tao, di ba? Oo. Ayun, ganun. Ganun ang tingin ko sa kanila. More than the security they provide. Sabi ni Jikoshu Kainigate, Japanese. Oo. walang bag inspection at all sa Japan. It gives me a feeling of security. Sa Japan nga wala rin. Wala din. Wala, masyado. oo. Grabe, no? Parang, isa yun sa mga early days natin of traveling. Yun yung mga isa sa mga na-observe nga natin. Na bakit pwede akong pumasok? Samantalang ready na akong buksan yung bag ko. Yes! Oo. Oo. Di ba yung pinuporma mo na from gilid, igaganon mo na. Okay, nobody wants to check if I have a Wala mag-check. bomb. Yan yung na-feel ko nung first time sa Singapore. Na, kasi Singapore yung first destination outside the Philippines. So pagdating ko ng Singapore, mag-MRT. Naghahanap ako ng mag-check ng bag na ma-mind blown ako na walang nag-check. Oo. Papasok ng station. Before we continue, if na-enjoy nyo ang video na to so far, please take this time to subscribe to this channel by tapping on the subscribe button and the bell icon beside it and select all para you're always updated kapag may new videos tayo. At kung sa Spotify naman kayo nakikinig, what's happening to my sentence construction? Nagkaumpugan ba kayo? Kung sa Spotify naman kayo nakikinig, please don't forget to follow us. Just click on the title of this podcast, tap on the follow button, and pakirate kami ng 5 stars. Dumadami na yung ratings natin. Salamat! Thank you! Sa mga nagre-rate ng 5 stars. Pakicheck kung na-rate nyo na kami kasi minsan may mga long-time listeners. Hindi pa pala nila tayo nare-rate. Oo. It only takes 2 microseconds. Wow! Na-compute! Na-measure niya. Oo, na-measure Na-time ko. niya 5 stars! Yes, pero the best way to support us is to use our codes kung meron naman kayong upcoming trip. Oo. Anyway, gamitin nyo yung mga codes natin kasi not only will you help us maintain Yes. maintain, ganyan. You also get discounts. So Yeah. marami tayong discount codes, makikita nyo sa screen. Pinakamalaki dyan is Agoda TPT for Agoda Hotels and Resorts. Meron ding mga apartments sa Agoda. Just enter Agoda TPT sa deals page. If you're using the app, may deals tab doon. Pindutin nyo muna yon, i-enter nyo yung code Agoda TPT, all caps, tapos search and book as usual. Pagdating nyo sa checkout page, you need to enter it again. Agoda TPT. So twice nyo siya kailangan i-enter. Meron na ring activities sa Agoda. So mga attraction tickets, passes, tours. Ang gagamitin nyo naman na code dyan is AATPT for 5% off naman, capped at 10 USD. So, 600 pesos yon. Pero yung Agoda TPT, 6,200 almost. Yung maximum na pwede nyong maklaim. So, depende sa magkano yung Palitan. amount at siya sa palitan. Ayun. And bukod dyan, meron din tayong discount code sa Klook, Royal Caribbean Cruises via cruising.com.ph, PGA Sompo, Travel Joy, Travel Insurance, Aerolo, eSIM, and Star Cruises. Makikita nyo lahat sa screen. Gamitin nyo na, guys. Yes! Laking katipiran. Oh. Move on na tayo sa Culture Shock number 2. Okay. Yeah, sige. Culture shock number 2. Number 2. Umbrella. Tapos Ella, dapat, under my umbrella. Ako, I'm passionate about this one. Yes. I am
passionate about umbrellas. Yes. Advocate ka nito eh. for Oo. sure. If kung meron dyan umbrella brand. Baka naman fibrella. Oo. Wow! Alam mo, if may umbrella brand, tapos makikipag-partner sa TPT, we are the best. We are the best. Yes, bilang takot tayo sa Araw. Na ulan, not so much eh. Oo. Araw talaga. Oo. Melasma. Takot tayo sa melasma. Makikita nyo sa screen nyo ngayon yung mga moments na may payong si Ces. Yes. I can show you. I mean sa Bondi Beach, nakapayong ako. And then I found a kapwa Asian na babae rin na nakapayong rin. So, umbrellas are the best. Okay. Kasi pwede nyo sabihin na parang, ay, normal naman ang umbrella sa ibang bansa eh. Yes, kapag umuulan. Yes. Pero, katulad nga na sinabi ni Macboy1234, Filipinos use umbrellas kahit mainit sa labas. However, I learned na hindi ito usual sa Western countries like US. They just wear hats or walk normally lang without minding the sun. Yung iba, sunscreen lang eh. Like sa Australia, parang yes. may cap sila, may hat sila, tsaka sunscreen na lang. Pero hindi talaga sila nagpapayong. Oo. Sabi naman ni Beth Careful, gumamit ng payong pag maaraw. Instead, we use sunscreen. So broad-based tong si Beth Careful. Oo, instead we use sunscreen. Alam nyo, nung kami ni Kenneth, we went to Chiang Mai. Kasi si Kenneth, isa rin yung kaalyado natin eh. na takot din sa... Oo, takot tumanda, ayaw magkamelasma. Sabi namin, halika mag-walking tayo, pero magpayong tayo. Sunscreen, sunglasses, payong. Tapos naka-long sleeves pa kami. Tapos sabi namin, umaasa kami, kasi Thailand yun eh. Umaasa kami na may makikita kaming mga kapwa Thais. Wow, kapwa Thais. Thai ka na? na mga Thais na mag-umbrella rin. Pero we were disappointed. Wala masyado kami napansin. Wala kayong kabatak. Wala kaming kabatak. Kaya nga nag-post pa siya na parang umaasa sana kami na marami kayong makikita. Pero kami na lang yung rumampa with umbrellas. Wala masyado. Siya no shame. Kasi para sa health ng ating skin, ganyan. Lalo na kapag nasa Southern Hemisphere ka, iba kasi yung araw talaga nila doon. Di ba, nasunog ako sa, hindi, nakaano na ako like naka-cap ako hat, like wide brim na hat, tapos naka-sunblock ako, sunscreen every day, mayat maya re-apply, pero nasunog pa rin ako sa New Zealand. Kasi iba talaga yung araw nila. Iba yung araw nila. Masakit, mahapdi sa balat, no? Oo. So yun guys, if there's one takeaway, wow! From this episode, consider always using an umbrella plus additional gear. You remember sa Shanghai? Oh my God! Kaya makikita niyo sa screen ko ano suot ni Ces. Yes. Nung nasa Shanghai tayo. So, hindi ako nag-umbrella, pero meron akong binili na parang mask. Yung mukha ka nang nakaburka. Oo, halos ganun na yung the look. The look was like that. Pero it was really meant to protect my skin from sun na medyo hands-free rin ako, na wala akong hawak. So, that's another alternative. Oo. Pero guys, kahit na nagpapayong kayo, magsa-sunscreen pa rin kayo ha. Kahit important pa rin yun. Kaya nga nagkaganito guys yung mukha ko eh. Kaya sa sunscreen talaga. Kasi super allergic yung balat ko sa certain ingredients ng sunscreen. So it took me years bago nahanap yung tamang sunscreen for me. Kasi ako guys, dati, kapag magsa-sunscreen ako, umasa kayo hinabukasan, may pimples ako kung saan ko nilagay yung sunscreen. Yun. Kaya lang, hindi kasi pwede na hindi ako magsa-sunscreen. Okay lang ako na mga-pimples basta hindi kulubot. Ganon yung hindi masusunog. At walang cancer. So talagang sunscreen forever. Kahit na kasi sabihin natin may teknolohiya na ngayon to combat melasma, it's very stubborn kasi it's deep-seated eh. So if there are laser treatments, multiple sessions. Mahal. Tsaka yung healing process, di ba? Mahal din naman ang sunscreen, pero mas mahal kung parang after the fact mo na i-address. Mas maganda pag prevention. Yun, mag-sunscreen kayo parate. And iwasan yung lumabas outdoors. Iwasan yung yes, oo. Yes, oo. Iwasan yung lumabas. Together. Mag-explore outdoors. Kapag like
12 o'clock. Like noon. Tirik ang araw. Tirik na araw. 1 p.m., 2 p.m. ganyan. Mm-mm. Si Ces lumalabas yan, 4 p.m. na. Pag Oo. mag-explore. Or umaga. Or umaga. Or maaga na wala pa masyadong araw. Mm. But kung talagang kailangan ng ganung time, kasi yun ang meeting Mm-mm. time, O, yun yung etc. itinerary nyo. Oo, yun na. Yun naman protective gear. Mm-mm. Mm. Oh, siya. Let's go! Culture shock number 3 na tayo. Yes, at yan ang walang rice sa fast food. Okay, sabi ni Adventurous Code 4732 from Reddit to guys. Mainstream fast food like McDo, KFC, etc. does not serve rice sa ibang bansa. Dito lang talaga sa Pinas and some of the ASEAN countries ang may rice. Napansin ko din naman yan. Ako Kahit rin. sa Japan, di ba? Sa Taiwan, Mm. yung KFC, parang talagang handang-handa na ako mag-chicken and rice. Tapos pagdating sa akin, chicken and fries. Fries. So, hindi lang siya kahit Asia, no? Yes. Kasi sabi nga nito ni Careful Worker 5384, I had a hard time in HK because of this. Di ako sanay kumain na walang kanin. Tapos sobrang culture shock ko na Asian yung lugar, wala man lang rice meal sa mga resto. Mm-mm. Yan yung naging problem namin. First family trip namin sa Hong Kong, yung first meal namin is KFC eh. Kasi sobrang nagtitipid kami nung time na yon. And mura kasi talaga sa fast food. Lalo na meron silang yung group meals. group Oo. meal na paghahati-hatian na lang namin. Oo. Pero walang rice. So even if inask niyo yung counter, hindi talaga sila nagsaserve ng rice? Parang wala silang rice talaga At that all, no? time. Oo. Oh. Ewan ko ngayon, pero like dati, like 15 years ago, Oo. wala talagang rice. So, kailangan mong pumunta sa yung mga local talaga. Oo. Pero hindi rin eh. Kunyari, yung mga dim sum places, wala silang rice minsan eh. Dim sum lang talaga. Oo. Sa mga rice toppings ka talaga lang makakahanap ng Correct. rice. Rice toppings or separate na order na, alam mo yung yang chow or Oo. fried rice. Fried Yun na rice. yun eh. Mm. Pero napansin ko din yan sa like sa Japan, mga 10 years ago, hindi ko lang alam ngayon. Nag-KFC kami ng tita ko. Tapos, excited ako kasi parang, ay, KFC tapos rice. Walang Wala. rice. Yung meron sila is yung tinapay. Mm. Yun yung pinaka Parang ang tawag, parang dinner roll. Parang ganun Parang ba? ganun, Oo, oo. na smooth. Mm-mm. Oo. My gosh, hindi tayo satisfied pag ganun. Oo, parang kulang. Lalo na yung galing ka sa biyahe, kakaland nyo lang, pagod-pagod. Siyempre gusto mo ng comfort food and rice yun. Rice yun. Pating combo, di ba? Parang anything fried Yes. plus rice. Mm-mm. Naalala ko yung nanay ko nung first time na dinala ko siya sa Australia. Mm. So, Melbourne kami nun. Tapos, nasa Great Ocean Road Tour kami. Eh, di ba ang layo nun? Tapos, haba. along the way, Oo. ang dami mong makikita ng mga pastulan. Di ba, may mga tupa, ganyan. Sabi niya, yung mga lupa dito, wala namang laman. Dapat, tanamin nila ng Tinatamnan. palay. Oo. Para magka-rice sila. Kasi, ang tagal namin hinanap, nakakakuha lang kami ng rice sa mga Chinese Yeah. take-out places. Yes. Pag sa mall, di ba, kunyari sa Melbourne Central, di ba yung mga Chinese, yung mga Asian stores lang yung meron. Tapos minsan, kapag ubos na yon, tapos noodles na yung natitira, ang option mo na lang yung mga sushi. Mm-mm. So, bibili ka ng sushi para may rice ka, tapos bibili ka ng ulam. Parang gano'n. But it's not quite the same. Yes. Diba? Oo, kasi may palaman yung rice. Oo. Move on na tayo sa culture shock number 4. Ay, ito. Ito. Clean as you go. Yung Clean-Go, di masyado i-enforce dito. Pero sa Europe, Clean-Go kahit saan. Yan yung sabi ni Empty Moongal. Si Is Benny, sabi niya, Clay go din. Diba? She agreed. Till now, unconsciously, nagka-Clay go pa rin ako sa fast food. Ewan, it just doesn't seem right na iwan mo lang basta yung pinagkainan mo. LOL. Ang normal kasi talaga sa atin dito sa Pilipinas is may ibang magliligpit. Iiwan mo lang sa Yes. table. Oo. Tapos may iba nang magliligpit. In fact, kunyari, sa UP, Oo. Oh my gosh. hindi ka pa tapos! Oo. Nandun pa yung huling subo mo na Oo. sinisave mo. Sinisave mo. Yung pinaka-crunchy part, yung pinaka-fluffy na part ng rice, as gulay na favorite mo, nakatumpok na, no? Oo. So yun na, last subo na. Ito na. Boom! Huwag kang malilingat. Oo. Dadaldaling ka, gaganon ka. Pagtingin mo, Oo. asan yung plato ko? Sa kasaa to, guys. Oo. Wala na kasing kasaa ngayon. Nasunog na. Nasunog na.
So, dun sa mga kaedad namin na naabutan yung ganun yung experience. Halimbawa, minsan nga ang dami pa eh. Oo. Pero yung mukha ka lang hindi interested sa pagkain mo. Kunyari, may one time, may hinahanap lang ako sa bag ko. Hindi pa ako tapos may walang pamikanin pa. May hinahanap lang ako. Nawala na yung pagkain ko. Hindi pa ako tapos. Ganun siguro kakonti mga plato nila na kailangan mahugasan na kagad. Or ganun sila ka-bored. Na parang naghahanap na sila ng gagawin. Sobrang sipag lang nila. Sobrang sipag. Ano nga tawag sa kanila? Parang mga ninja ba? May tawag sa kanila, may something na parang ninja kuyas or something like that. Vince, aktibo talaga. So, dapat pag kumakain kayo, nakahawak ka. mo yung plato mong sa gilid. ganun. Nakaganon ka. Tapos ipaglalaban mo. Pag kunyari nahila, Kuya, hindi pa. Kailangan mo sabihin. Kasi mabilis yung mga pangyayari. Oo. Mabilis talaga siya. Oo. And minsan, kailangan mong i-warn yung kasama mo. Oo na, uy, may paparating na kuya. Hawakan mo yung tray mo, ha? Kasi baka mawala. Maliligpit. So anyway, so yun yung extreme version. Guys, sayang sana maranasan nyo. Nawawala ng pagkain. It's a cultural experience. Kaso wala na no? Kwento na lang siya. So dati, ganun din. Pero I think, hindi ko matandaan kung sa Japan or sa Korea ko unang napansin na Clego talaga. Kasi kahit sa Singapore may maglilinis eh. Yes. Dati. Oo, Parang dati. yung mga lola. Oo. Ngayon kasi, kakabalik lang natin from Singapore. Actually, the past years, you're expected na ibabalik mo na yung tray. Tsaka may signage na. Oo, may may law signage na. Oo, batas na siya. Pag hindi mo siya binalik, may fine ka. Baka mabitay. Di ba may may bitay doon. So, Bitay agad na naman. Oo. Ito na, kinikligo ko na. Dapat ganun, i-announce mo. Pero dati, like 15 years ago, hindi ko alam kung may Clego rule na, hindi lang mo mapapansin kasi may mga lola na sila na yung kumukuha. May pamunas. Oo, sila yung kumukuha. So, kanyari, tatayo ka na para ilagay yung tray mo sa dapat na lalagyan. Sasabihin ng mga lola, sila na. Akin na. Parang gano'n. So, sa Singapore, hindi ko siya masyadong napansin. Parang sa Japan or Korea ko siya napansin talaga na. Oo. Kasi di ba nung college tayo, ang dami nating Korean friends. Yes, mga exchange students. Sila culture shock sila na iniiwan natin yung tray and yung pagkain natin sa table. Kasi sanay sila na sila ang magliligpit. Kain mo, tapon mo. Ganon, diba? So actually, tama nga yung sinabi na parang once you're exposed to it, then you'll start to parang, hindi pa naman instinct pero parang may isip mo na, wait, Clego ba dito or hindi? Parang mapapaganon ka na ano bang rules dito? Ngayon ako, dahil nasanay na nga sa Clego sa ibang bansa, and parang naiisip mo na parang yun yung tama eh. Parang, hindi, kahit kunyari walang Clego, kunyari fast food ka dito sa Pilipinas, at the very least, nililigpit ko na lang. Kung halimbawa na may kuya na kukuha or may ate na kukuha, parang ililigpit ko na lang para lang mas madali for them na kukunin na lang nila. Hindi na nila kailangang parang pinapagsama-sama mo utensils. Yung mga baso Tapos small spills, medyo ititissue-tissue mo na kung meron naman. A little bit of help. Pero still, I appreciate na, yun Yoshi, parang a little bit connected sa sinabi mo kanina na, sa Pilipinas maraming guards, pero it's additional trabaho. Ito rin yung ganito, yung meron tayong mga nag-help sa atin to clean up. It's additional jobs. Not the best job opportunity, pero still. Opportunity pa rin siya. Opportunity pa rin siya. Culture shock number 5 naman tayo, guys. Pedestrian crossing. Ito yung sabi ni Purple, Stranger 26. Pakikipagpatintero sa sasakyan sa pedestrian crossing.
LOL. LOL. Mm-mm. Meron akong observation, very recent. Kasi di ba when we went to Shanghai, ito yung naramdaman ko sa pedestrian crossings doon. Merong stoplight that tells the pedestrian kung magka-cross or hindi. Pero ang napansin ko and learning ko, pag nasa Shanghai kayo guys, pag sinabing go ang pedestrians, wag muna kagad kayo mag-step. Titingin ka pa rin. Titingin ka Left pa and rin. right pa rin. Kasi ang napansin ko, may mga motor bikes and mga cars na itatry nilang i-push muna kung kaya pa. Oo. And then, another version of it is merong mga motorbikes na makiki-pedestrian crossing. Oo. Tapos, ang problema kasi, since motorbike sila, hindi sila katulad ng pedestrian na straight line, na ganun sila aandar. Minsan pa X. So, maka-cut off yung Flow mo. flow Yung, mo of direction walking, mo. yung direction mo of walking. So, it happened to me siguro several times na, ay, ganun pa pala, meron pa palang last drip, yung konting magta-try i-push. Tapos sabi ko, okay, pag go ang pedestrian, 1, 2, 3, paunahin na sila, tsaka ka mag-walk. In that sense, mas katulad ng Shanghai ang Pilipinas, no? Kasi in other countries nga, like whether Japan, Australia, Europe, US, kapag pedestrian crossing, ikaw talaga yung may priority. Ikaw yung may right of way sa crosswalk talaga. So, madalas nangyayari sa atin sa ibang bansa, kunyari sa Europe, except Italy. Hindi ka pa tumatawid, nakatayo ka pa lang, tumitigil na yung sasakyan, tapos gaganon na sila na parang, go na. tawid ka na. Hindi, parang naiinis pa sila pag hindi ka tumawid agad. Oo. Kasi nga, parang kailangan nila mag-stop for you. Kailangan makatawid ka. Tayo as Pilipino, 'di ba? Binatak ng mga kalsada ng Pilipinas. Ang tanong natin is, talaga ba? Pwede na ba? Really? You want me? Are you sure? Yeah. Parang tinatansya kasi natin kung tutuloy ba tong si Kuya or hindi. Oo. Pero sa ibang bansa, like, yung first backpacking namin ni Vince sa Europe, isipin nyo 16 countries yon. Last country namin is Italy. So for 15 countries, nasanay kami na ganun. Parang hindi kami nasanay at all. Parang kahit hanggang Switzerland, the second to the last country, yung nagkaka-awkwardan pa rin kayo nung sasakyan, nung driver, kasi hindi nyo alam kung ano ba, tatawid ba ako, pinapauna niya ako, di ba ganun? Kasi ang expectation nila, tatawid ka na. So, sa mga ganung countries, tumawid ka na. Kasi parang actually, mas makakaabala ka pa kung may hesitation. May hesitation, tas meron pang mga eye conversations na, yeah? No? Yeah? Yun. So finally, nung natuto na kami ni Vince sa after 15 countries na, okay, tawid na tayo kapag may crosswalk. Hindi, tawid ka lang. Parang ganyan. Naging confident na kayo. Confident na kami. Confident. Pagdating ng Italy, iba yung kultura. Parang Pilipinas din na kailangan mo talagang tumingin pa rin kaliwa kanan bago ka tumawid. So, ganun. Nung nasa France tayo, may mga certain kasi na walang lights, yung pedestrian lights. So, parang natural na pag pedestrian crossing siya, automatic, tumitigil yung mga sasakyan. Parang may ganun silang parang discipline. Pagdating namin sa Italy, may ganun din sila, pero wala silang pakialam. Kung pedestrian man, uuna kami. As long as bigyan kami ng opportunity. Doon kami parang ni Yosha, parang nauga ng konti. Ay, back to normal na pala. Pilipinas mental, At least na bisita natin na, hindi natin sinasabi na sa buong Italy. Pero yung mga nabisita natin, na cities, ganun, yung na-feel natin. Rome! Oo. Parang iba siya. Sabi naman ni 40004, Macau, sobrang respectful ng mga drivers sa mga pedestrians and traffic rules in general. Kapag nakita nilang may tatawid, they will stop and wait for people to cross. Ang nakita ko lang doon na tumatawid pa din kahit naka-red ang traffic light ay Pinoy. Yung ganun. Pero yun yung sinasabi natin. So, hindi lang siya ganun sa Macau, pero actually maraming countries ganun. Ang ano pa dito sa Pilipinas, ikaw na ngayong nasa crosswalk, ikaw yung nasa pedestrian crossing, minsan nagagalit pa sa'yo yung driver. Hindi ka pa pagbibigyan, tapos, hindi mo naranasan yun? Yung nakikipagtalo ka pa dun sa pipipipan ka pa. Oo. Minsan sasayin ka. Oo.
Ganun. Ako takot ako tumawid sa totoo lang. Minsan sinasabi ko, sige okay lang naman, hindi man ako nagmamadali. Parang nilelet ko talaga yung traffic to pass. Tapos pag nakikita kong Wala maluwag na. sa malayo, ayan, Hihintayin mo na. opportunity ko na to. Diyan, sa tapat nitong building. Ay, yes! Ang hirap tumawid Kagabi! dyan. Kagabi, Oo. di ba, nung tumawid tayo to eat dinner? Ang hirap, di ba? Tatansyahin mo talaga eh. Tatansyahin mo kung babagal ba siya. Pag pabagal, close Oo. tayo. Pag di mo mabagal, ay wait. Oo, kaya nga minsan, di ba, tumatakbo ko sa Oo. pedestrian. Kasi talagang impatient. Oo. Impatient. Pero dapat talaga, babagal ka kapag di Pag ba? driver ka. Ikaw yung driver, Oo. tapos may pedestrian crossing. Oo. Dapat babagal ka talaga. Papaunahin mo sila. Kasi, yun eh. Yun yung only parts ng daan. Most of kalye, Sa'yo na. Sa'yo na eh. Oo. Pero itong mga little stripes na to, ito lang yung moments na, ito lang yung spaces na, di ba, yung pedestrian. Pwede sa mga naglalakad. Oo. So, Actually, dapat pagbigyan na nila yung mga tumatawid. ang ganda nung next sa list natin. Culture shock number 6. Kasi, sidewalk. Okay, deeply intertwined ang sidewalk sa pedestrian crossing. Basahin ko yung sinabi ni Dili Coliba. Sabi niya, sidewalk. P something something something, walang sidewalk dito. Okay, may commercial. Sa kanila, ang laki at ang lapad. Hindi ka mahihirapan magdala ng stroller or kung PWD ka, wala kang problema. Okay? So, isa to sa mga very hinayang ako or maybe inis na nga eh. Yung sinabi mo kasi, Yosh, na as someone who commutes, who walks, takes public transportation, yung pedshing, yun na yun eh. That's your only space. Oo. Plus sidewalk. Oo. At dito sa Pinas, you cannot walk in a straight line on a sidewalk. Merong poste ng kuryente. Kasi nag-road widening, pero hindi nila minove yung poste. Yung lapad ng sidewalk, combine lang na dalawang laptop na tapos may sa gitna may poste ng kuryente. Minsan mawawala yung sidewalk. Wala na. May Wala. motor na nakapark, may kotse na nakapark din. So wala kang choice kundi bababa ka sa kalsada talaga. Yes. Para Kaso yung kalsada, yung kanal, ang lapad. So, hindi ka, maglalakad ka ba sa kanal? Hindi, di ba? So, iiwasan mo yung kanal, tapos ipuput mo yung self mo in danger. Oo. Grabe, alam mo, minsan, lalo na pag mag-isa ako madilim, naiyak ako. Na parang, bakit ganito? Parang I'm not allowed to have nice shoes or good shoes. Kasi, isa-sacrifice mo yung shoes mo eh. Kapag naglalakad ka outside, tapos parang, wala. Hindi talaga siya conducive to walking. Tapos, nung nakapag-travel na tayo, tapos napansin natin, Hong Kong. Yun yung mga unang bansa eh. Hong Kong, Singapore, Malaysia. Tapos, Japan, nung nakapunta na ako, na yung mga sidewalk sobrang lalapad. Like, pwede kayong barkada of 6, tapos yung parang merong soundtrack, tapos naglalakad kayo na, di ba, opening credits. Kasi ang lapad. Yung sidewalk na yun, sobrang lapad niya, may isa siyang part na dedicated for bikes. Yes. So, hindi kailangan ng bike na nandun sa kalsada. And merong 10G blocks. Para sa mga visually impaired. Correct. Yung mga parang decor, yung para siyang decor na tiles na may kulay tas may texture. Pero yun pala functional yung purpose niya. It's for para for the visually impaired, yung cane nila or yung stick nila, matrace nila. Malalaman mo kung diretso or kailangan Magle-left, mag-stop. Depende sa pattern. Pattern dun sa mga blocks na yun. Oo. Tsaka balikan ko yung kanina na parang, di ba pag naglalakad ka, natatakot ka, hindi ka pwedeng mag-invest sa nice shoes, ganyan, kasi nga ganyan. Same with yung other gamit mo. Dito sa atin na, kunyari, if meron kang sobrang gandang relo, sobrang mahal na relo,
Pero minsan, bibili ka pa rin ng mas murang relo. Yung para sa mga pangharabas. pangharabas lang. Oo. Pag may pupuntahan ka. Oo. Na iba na medyo duda ka sa security. So, pwedeng mangyari sa'yo, di ba? Mm. Na, kunwari, pati damit mo, kunyari, kung gusto mo mag-dress, wag ka magdi-dress dito. Kung magko-commute ka lang, di ba? Ano pa, sapatos, dress, even yung, kunyari, yung magpapaganda ka, yung magpapa-freshen up ka, maging fresh ka, maglakad ka sa sidewalks ng Pilipinas, wala. Hindi. Ito pa, prone to tapilok. Oo. Prone to injury. Oo. Kasi alam niyo yung pag sa ibang bansa, kapag natapilok ka kasi hindi maayos yung sidewalk, pwede mong idemanda yung Gobyerno, city government, diba? oo. Pero sa atin, parang yun yung normal. Normal na baku-baku yung sidewalk. Bako-bako, minsan merong steps. Kasi minsan, di ba, inaalaw or hindi nire-regulate na yung mga private property, naglalagay sila ng mga kung ano-anong cement na structures na minsan may rampa silang gagawin. So, pag may rampa, magkaka-step yun. So, yung sidewalk, hindi talaga siya pantay na ganun. Oo. Ano siya, may up, down, ganito, may biglang may hump. Something like that. Oo. At saka karamihan ng sidewalk natin nasa ibabaw ng kanal, di ba? Yes. Oo. So, minsan... Butas ang kanal. Yes. Kung hindi ka nagpe-pay attention, mag-disappear ka. Oo. Or kundi man, nakapatong lang yung Yes. nakapatong lang yung cover. Oo. Tapos pag ganun pa siya. So, Paano pag ganyan, Oo, hindi siya diretso? Oo. Pag ganyan siya. Nakaganon siya. Nakausli. kung hindi ka ganyan. nag-pay attention, talagang yung Mahuhulog isang ka. paa mo, Oo. shoot. Or, yung isa pang injury aside from shoot or tapilok, yung matutow ka, yung toe mo, yung pag-forward Ay, ng sakit paa mo, nun. boom! Oo. Ay, nako. May isa pa, minsan naglalakad ka tapos may nakabitin na linya ng kuryente. Yes! Ay, oo, Oh my gusto God! po. That's one of Nakatakot. my, parang horror stories. Yung parang iniisip ko na biglang, pag tumapat sa may mata mo, shoot yung kuryente. O Final Destination. Kasi ano yun copper wire yun di ba, na nakausli na ganun. Oh my God. Yung isa dyan, yung may footbridge dyan na sobrang katabing-katabi siya ng linya ng kuryente. So, kaano ng mukha mo yung mga kable, dyan. exposed na Oo, kable? Yung tipong pag namali ka ng hawak, hindi ka nagpapay attention or natapilok ka, Oo. tapos Wala bigla kang ka kakapitan. napahawak. Oo. Fried chicken. Yes. Yan. Electrocuted chicken. Oh my gosh. Yung MRT sa Ortigas Mm. Avenue. Railings, ayun yung railings. Tapos, ganyan na lang kalapad yung dadaanan ng tao. Kasi hagdan na ng MRT pa ako. Ay, oo. So, if nagmamadali ka sa work or galing ka sa work, siksikan yun, rush hour. Paano ka? Magte-take turns kayo, no? Oo. Para Paano yun? para mong ita-traffic yung sarili mo na, sige na, una ka na. Oo. Single file. Oo. Kung yung volume nga ng tao, kunyari, 3,000 yung kailangan dumaan dun. Di ba parang napaka-hassle na parang hindi pinag-iisipan. Yes. Karamihan ng mga Structures. bagay-bagay dito. Na Kasi- especially sidewalks. Yan. Oo. Kasi karamihan ng mga ginagawa sa atin, puro band-aid solutions lang. Hindi sila long term. Yung Mount Kamuning, di ba? Ay, oo. Yung pagkataas-taas na footbridge dati, nandun pa ba yun? Wala na, pinalitan Pero na dati, Kasi- di ba, that's Napuna. napuna. Mm-mm. Ilang Napuna. beses na napuna. ginawang joke. Ginawang Naging joke. na siya. Pero, ginawa pa rin nila in the first place. Oo. Nakita nila, kailangan, sige, ganito na lang gawin natin, pataasin na lang natin. Pahirapan natin sila. Parang ganun eh. Di ba? Parang band-aid solution siya eh. Band-aid, parang para lang may gawin. Mema, Oo. sabi lang may na magawa. ganon. Oo, Ganon. may magawa. Mm-mm. Ayun. Which Ay. brings us to our next culture shock item. Number 7. Public transportation. Yosh, bakit parang habang humahaba yung list, parang nagiging nakakalungkot yung episode? Bakit? Ewan ko. Ito yung sinabi ng mga Redditors At saka members ng support group. Siguro mamaya iyak na ako. Medyo nararamdaman ko na na parang luluha na ako. Kasi inggit na inggit ako. Oo. Inggit na inggit ako talaga. Parang minsan naisip ko, ba't pa ako pinanganak sa Pilipinas? Anong kasalanan Oo, mo? bakit ganun? Ba't ganito? Ay, naku. Kaya tama si Edu, di ba? May Edu Manzano, meron siyang nag-viral na statement recently na sabi niya, para hindi ka makontento sa kung ano lang yung pinagtsatsagaan natin dito, travel. Tingnan nyo kung paano siya ginagawa sa ibang bansa. Ano yung itsura sa ibang bansa. Paano nakayanan na ganun?
bakit ito naman pala, kaya naman pala. Mm-mm. Ay, Pwede naku. naman pala na ganito. Kaya. Kasi Oo. daming pera. Kundi lang nangungurakot yung Oo. karamihan dyan. Diyos ko Oo po. nga. Ay, naku. Ginigigil nyo ko ulit. Ah. So, sabi ni Lucy, sa Hong Kong, una kong travel abroad, dun ko napansin na kaya ng gobyerno nila na magbigay ng magandang public transportation na dito sa Pinas ay hirap na hirap ibigay ng gobyerno natin. Mm-mm. Oo. Sobra. Mm-mm. Alam mo, nung unang nagawa yung MRT, sobrang saya ko na parang, shucks, Mm-mm. meron na May tayong train. MRT. Additional. Oo. Pero when you compare it to the quality ng train systems na meron Mm-mm. abroad, like kunyari, Japan, parang spaghetti na siya. Oo. Nakakalito na siya. Mm-mm. Korea, latest na napuntahan natin, Shanghai, na grabe yung mapa. Mm-mm. 'Di ba? Parang, Mm-mm. anong Iba-ibang color colors. na? Parang lagpas na sa rainbow colors yung Tsaka mga yung- nakikita mo. Yung eh. green, marami ng shades ng Shades, green. oo. Oo, hindi na lang basta yellow-green. Pero kahit na, yung alam mo yun, that being said, sobrang ganda. Mm-mm. Sobrang saya. Aircon, tahimik, may upuan, may ilaw, may kainan, may stores, may exits, Mm-mm. 'di ba? Kung Mm. saan mo kailangan pumunta, you have to choose the right exit kasi that exit will bring you directly to that Oo. Oo. spot. So, Mm-mm. sabi ko, shucks, ganito pala kapag well-planned. Tapos isa pang observation natin, grabing lalim ng escalator. Mm-mm. Mm-mm. Kasi kapag meron silang kailangang exit na gawin or bagong platform na gawin, hindi nila haphazardly, dito na lang, Mm-mm. Mm-mm. maghuhukay kami, Mm-mm. we will make a new level para mabigay yung tamang configuration. Oo. Mm-mm. Ganun. Marami sa online, sinasabi, kino-compare nila, Singapore. Sige, gawin natin basis ng Singapore. Ang Singapore, ang lalim ng mga subways nila. Yung mga train stations nila. Tapos yung mga train stations na yun, malapit dun sa mga, alam nilang maraming tao. Mm-mm. Yung mga tourist attractions, malalapit dun. Tapos, yung mga trains nila, malamig, maluwag, malinis. Dati parang without travel, parang di pa ako nakaka-travel. Nung may MRT, nagwo-work ako, parang, ay, ang saya. Kasi Thankful ka na. thankful na ako may MRT. Pero after mag-travel, Japan, yan, Singapore, yung mga first countries namin, parang, hindi. Mm-mm. Ang layo-layo pa ng Pilipinas. Oo. Pwede ka palang mag-travel by train nang hindi mo kailangan mag-round trip. Mm-mm. Hindi mo kailangan, kunyari dati na sa GMA Kamuning Station malapit yung tinitirhan natin, na hindi na, pwede pala na hindi mo kailangan pumunta ng North EDSA Station para lang makaupo. Sakay. Or- Makaupo. Or makasakay. Hindi na nga makaupo, makasakay lang. Kasi di ba dito, by the time dumating siya ng GMA, Kamuning Station, Puno na. puno na Mm. parang ganon. Pwede naman pala, pag sa ibang bansa, na hindi ka pumila ng pagkahaba-haba sa labas, sa init, sa ulan, bago ka makapasok sa station. Sa station. Mm. Oo. Diba? Doon din, nung nagko-commute din ako, parang QC to Makati, ang dami kong bag at sapatos na nasira sa MRT. Mm-mm. Kasi natatapakan ako, yung nagkakasiksikan, tas yung bag hawak-hawak ko biglang nakukuha ng Oo, daloy ng mga tao. Oo, nakakagit. ganun siya. Kasi kulang yung bagon. Kulang yung bagon for the influx ng mga tao. At saka yung train Volume. station, hindi siya na-plan na parang kaya yung volume ng mga tao na pupunta doon. Lalo kung parang high traffic na site like SM North. Diba? Doon yung pinaka-last station eh. Tapos Ayala Station. Ayala. Na nandun lahat ng mga nagtatrabaho doon bumababa. Yes. Tapos ang nipis nung platform Ang nipis ng Oo. platform. ng Ayala. Tapos papagbawalan ka pa. Syempre, for safety, sasabihin nung nagbabantay, wag dito sa parang yellow thing. Oo. Paano? Paano? Tutulak Oh, na ako. Tapos punong-puno na yung sa likod. So, Maiinggit ka talaga. Tapos, di ba parang shopping area yung mga ilalim? Oo. Lalo sa Japan. Yung mga most big stations, may grocery, Yes. may food court, Food courts. may department store. Oo, tapos may mga ano din, may mga parang kiosk na nagbebenta ng mga bags, scarf, jacket, kahit anong maisip mo, leggings, gloves, ganun. So, parang public transportation sa ibang bansa, it's already an experience in itself.
Yes. Sabi nga ni Immediate Historian 30, sa Pilipinas, agawan ng pasahero sa bus and jeep kasi may kota. Sa ibang bansa, buses Yes. follow a schedule. Biyahe lang kahit may pasahero or wala. Yes. Pag naiwan ka, hindi sila hihinto para sa'yo. Kasi may next naman. Oo. Mm-mm. And hindi, wala, na-miss mo. Oo, and it's not like I need a warm body na isakay. Kasi the payment system, 'di ba, how they get their salaries, how the buses operate and earn is subsidized. Oo. May Diba? monthly salary sila, Yes. wages, Oo. di ba? So, kasi pagka naka-boundary system ka, Motivated ka. pupunuin mo yung sasakyan mo. Oo. Wala ka nang pakialam kung makakaupo yan or hindi. Mm-mm. Pipilitin mo na, sige, kasya pa, tayo-tayo muna. Mm-mm. Oo. Tsaka isa pa sa culture natin, di ba, yung jeep culture, sabi ni Dimiao. Baba anywhere you want. That is already an ingrained culture sa Pinas. Generational na yan. Kaya kahit anong patupad ng tamang babaan at sakayan, hindi natutuloy kasi dahil dyan. Yan ang una kong napansin nung first time ko na mag-ibang bayan na hindi ka basta-basta bumababa, sumasakay. Mm-mm. Naalala ko nung college ako, kasi yung ruta ko dati from UP, magbabus ako papuntang Alabang. Tapos, doon ako sasakay either ng bus or van papunta ng Lemery. Mm-mm. So, may one time doon na parang in-implement na meron lang talagang tamang babaan Mm-mm. na hindi ka na pwedeng bumaba anywhere. Mm-mm. Ganyan. Kasi dati, paglabas mo ng expressway, paglabas mo sa may Alabang area, papara ka na kahit saan. Tapos di ba nagkakause yun ng traffic? Mm-mm. And sometimes accident. Kasi minsan hindi mo, lalo na pag, kunyari, kapag jeep, di ba? Parang Mm-mm. sira naman yung mga warning lights nila sa likod. Yeah. So hindi mo alam na Di titigil naman pala talaga sila. naandar yun eh. Oo. So, wala. Nung pinatupad na siya, kasi mahuhuli yung mga bus drivers kapag nagtumigal sila anywhere. Mm. Yung ibang pasahero, nagagalit sila sa driver. Na bakit ganyan? Mas galit na galit sila. As in, halos murahin na nila yung driver kasi ang layo-layo ng pinagbabaan mo saan. Tapos nangangatwiran nga yung driver na parang, Mahuhuli hindi na nga tayo. po kasi pwede doon. Bawal na po doon. Mauhuli po Parang- ako. Oo. Oo, parang hindi. Kasi ganyan, kanina pa ako para ng para. Ganun. Parang ganun. So, Oo. meron talaga sa culture natin, yung jeep culture talaga, na anywhere you Oo. want, pwede kang bumaba. Drop off anywhere, no? So, paano kaya to? Mm. I think tapusin na natin to. Oo. Masyado nang malungkot. Oo. And I think kailangan kong kumain ng popcorn or something like Lay's Oo. para sumaya ako ulit. Oo. Ako ang dami ko pang gustong sabihin pero wag na kasi parang matagal ang problema. Ang bagal kumilos, solusyon. So parang, nako. To add to it, Yosh, Vince, kasi remember last night, habang na-night walk tayo, at si Vince kasi nag-night run eh. So kami ni Yosh, meron kaming conversation, tapos sabi ni Yosh yung about segregation of garbage, di ba? Nasa Japan, there are 12 categories, you need to separate your garbage. Probably more. Probably more, tapos mapipinalize ka talaga if you don't follow the proper steps. Tinanong kita kagabi, sabi ko, Yosh, paano kaya? Like tayo, paano kaya natin magagawa yun dito sa Pilipinas? Kasi we do it on our own. Like on a personal level, you do it in your Talagang household. nakahiwalay. Kami rin, we pay someone to pick up yung segregated and cleaned up garbage namin every month. Pero ilan lang ba tayo who does that? Konting-konti lang. Hindi siya laganap na practice talaga. Because it's not institutionalized. There are laws. There is a law sitting somewhere. 'Di ba? But there's no implementation plan. There's no implementing arm. 'Di ba? Nagtanong ako before, sabi meron naman daw. Pero sabi ko, ba't hindi ko ramdam? Kasi hindi ako takot eh. Hindi ako takot na hindi gawin. Hindi ako takot na dapat sundin. So something like that na, okay, jeep culture, we can be dropped off anywhere. Fine. Pero who's going to take the lead in correcting that culture and explaining lang na, alam nyo, ang benefit nito, if there are drop-off sites, tuloy-tuloy yung dali ng trapiko, mas mabilis kayong makakarating sa And mas konti yung accident. aksidente. Mas safe para sa inyo. May waiting shed. Gagawa namin kayo ng waiting shed para pag naulan, hindi naman kayo mababasa or something like that. So, paano kaya? I mean, it has to start from somewhere. And in my mind, it really has to be
policy plus execution. Execution. Oo. Kailangan ng execution talaga na maayos. Proper monitoring, ganun. At saka, kaya ko sinasabi na execution din. Kunyari, di ba, napag-uusapan natin yung pagre-recycle. Kunyari, dito sa bahay na to, nagre-recycle tayo. Ganyan. Dadali namin sa baba yung basura. Tapos nakahiwalay naman, di ba, recyclables, biodegradable, ganyan. Hiwa-hiwalay siya ng lalagyan. Tapos pagdating ko doon, nagliligpit sila doon. So, binigay ko na lang sa kanila kasi, pinagsasama-sama lang din kasi. Nila. Oo. So, parang wala rin yung effort na paghiwa-hiwalayin mo dito kasi pagdating doon, lahat sila, isa lang din yung pupuntahan. Sama-sama lang din. Kasi hindi nga institutionalized. Mm. O pagdating mo dun sa o pinaghiwalay, nung kinolekta, sama-sama, nung tinambak, Sama-sama pa sama-sama. rin. Oo. Topo-topo, patong-patong na ganun. Feeling ko ang kailangan din from us, hindi us, sa government is yung infomercial. In education campaign. Education Oo. campaign. Kasi naalala ko, nung bata pa tayo, like nung mga DOH campaigns. Na Yossi Kadiri. Yossi Kadiri. Yung mga ganong infomercial na parang fun siya pero may takot. Na parang may implications if mag-yosi ka, mga ganyan. Or kung may mga program, yung vaccination program, ina-announce sa TV. So parang feeling ko yun yung lacking ngayon. At the age of parang social media, yung internet, parang Kaya eh. kaya. Tapos, pero walang ginagawa. Oo. Parang hindi Walang ramdam. campaign. Walang campaign. Kung meron man, hindi natin nararamdaman. Oo. Kasi kung ano-anong inuuna. Dapat Puro mga papogi kasi mga mukha nila yung mga naka-plaster. Pa-pictorial. pa-speech. Ganyan. Ay, okay. Yosh, end na ba natin dito? And let's reconvene for part 2. next episode na lang yung... For next episode, to our listeners and to our viewers, sana hindi kayo magsawa. Kasi alam nyo, maganda rin na bubuklat yung mga ganitong klaseng conversations. Lalo na what travel can teach you. 'Di ba? Parang, it teaches us kasi what we tolerate. Oo. Totoo. Na akala natin normal, yung pala tino-tolerate lang natin. And hindi pala sila normal sa ibang bansa. Naakala natin improvement na siya sa buhay natin. Pero, hindi. May mas higher Bare minimum lang pala yun. Minsan tayo dito sa Pilipinas, happy na tayo sa bare minimum. Hindi lang sa Pilipinas, sa personal natin. Happy na tayo sa bare minimum. Pero, wag, ask for more. Oo, kasi deserve natin yun. And, karapatan natin yun. Oo. Karapatan natin ng better services, public services, di ba? Karapatan natin ng better public transportation, na mas efficient roads. and safer. Ayun. So, marami pa tayong ibang i-discuss. Kaya lang nauna yung mga road, ganyan. Buwelo muna tayo, buwelo. Oo, kasi nalulungkot na tayo. Pero, hulaan nyo na rin. Ano pa yung other 8 na mga culture shock items na i-discuss natin next episode. Bibigyan natin sila ng clue. Yung iba, something to do with toilet. Yung iba, something to do with mamser. Yan. So, i-comment nyo lang below kung ano sa tingin nyo pa yung ibang mga lalabas. Bagay. Oo. Normal sa Pilipinas, pero nagugulat yung, kunyari may foreigners na pupunta dito, nagugulat sila doon. And tayo ring mga Pinoy, nagugulat Kabaliktara tayo naman. Nag-travel tayo sa ibang bansa na, ay, hindi pala ba't normal ganyan? yun. Ba't ganito? Oo. Ayan. So, guys, participate kayo sa comment section ha. And feel free to express yourselves. Yeah. Kung nagagalit kayo, niinis kayo, okay lang yan. Babasahin namin yan. Yes. Yan. Before tayo mag-end, it's time for Tipiters of the Week! Yay! And ang tipiter of the week natin is si Tet Tai. So, sabi niya, almost all of my travels are based sa itinerary ninyo way back 2013 pa. Ay, ilang years na yun? 13 years! Hindi pa uso ang vlog nun, basa-basa lang. Hahaha! Grabe, lumaki na akong poor talaga kaka-travel. Tapos yung icon niya, yung mata, tapos merong dila na merong color
green? Parang pera yun. Pera yung Oo, parang parang sumusuka ng Sumusok pera. Ay. Huy, tetay! Pero ang sabi niya, after everything na sinabi niya, keep it up, guys. Aw. Yun. Keep amazing us para may makapit kaming itinerary ninyo. Yun naman ang goal. Oo. Thank you, Tetay. Thank you, Tetay. Thank you! Okay, ito naman. Tipiter of the week din natin si Louis SN. Ang sabi niya, congrats, well-deserved. I'm a silent fan since 15 years ago. Wow! Beating the 13! Oo nga. Vlog days pa lang at wala pa yung mga sikat na influencers ngayon. For me, you guys are the OG travel influencers. Whoa. Aw, thank you. From super detailed itineraries to hidden gems and DIY hacks, you guys are the best. Maraming salamat, Maraming salamat. Louis SN and Tetay. Tetay. Maraming salamat sa inyo and pwede rin kayong mag-comment ng mga ganyan din. More, please! Keep them coming More! para ma-feature din namin kayo. And if meron kayong questions, if kailangan nyo ng advice somewhere, pwede nyong i-post sa comment section ng Spotify or YouTube kung saan man kayo nanonood. Pwede nyo ring i-post kasi minsan pag nasa travel kami, nahihirapan kaming ma-check lahat ng channels. So, mas maganda na i-post nyo rin sa TPT Support Group on Facebook or sa subreddit natin sa Reddit. Subreddit sa Reddit. Punta lang kayo sa reddit.com/r/thepoortraveler or facebook.com/groups/thepoortraveler. Yun. Single L. Yes, and shoutout muna natin yung mga members ng The Poor Traveler Support Group on Facebook kasi magta-30,000. Like, less than 100 na lang, 30,000 members na siya. Kahit gaano tayo kahigpit sa screening nun, Oo. nakaabot pa rin tayo ng 30,000. Ng Kasi 30K. ang daming na-decline na invitation dun na. Oh, yung mga super bago na accounts, Oo. 'di ba? Tsaka hindi sumasagot nung Questions, Questions, community ganyan. questions. Marami hindi sumasagot. Like siguro ang na-approve lang natin nasa mga 25% lang. Ganun Tayo siya. ka-strict. Oo, kasi we want to protect the community na dapat totoong mga tao yung Correct. dito. Dapat ganyan. hindi lahat nagpo-promote. Oo, diba? walang push ng mga travel packages. Di ba Yeah. maraming ganon? Oo. Ganun minsan nasisira 'di ba? Oo. Kasi if you're searching for something, tas pag-scroll mo, puro links na hindi Oo. naman relevant sa'yo, like travel tours, packages na ulit-ulit, Oo, kaya pag spamming. nagtanong ka na paano po pumunta from point A to point B dito sa El Nido, tapos yung reply puro packages, Oo. meron kang specific information na Na kailangan hinahanap. Oo. So, yun yung tinatry nating i-protect. So, maraming salamat sa 30,000 members, almost, malapit na, Thank you. ng The Poor Traveler Support Group on Facebook, and malapit na rin yung subreddit natin, mag-15,000 na, kahit bagong-bago pa yun. Wow! Mas mabilis yung growth sa Reddit, no? Oo. Yun. So maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa Reddit. Kasi last year pa natin ni-reserve yung name na The Poor Traveler na subreddit. Pero parang this year lang talaga Inactivate. tayo or late last year natin inactivate kasi nag-message yung Reddit na uy, mag-active naman kayo. Oo. Parang buhayin nyo naman kasi gusto nila ng mga bago pang mga communities. Ayan. Yes. So maraming salamat. Ayun. So, don't forget to subscribe to this channel if hindi nyo pa nagagawa. Just tap the subscribe button, ring the bell beside it, and turn on notifications para updated kayo kapag may new episode tayo. Pwede nyo rin kaming i-follow dito sa Spotify. We publish a new episode every Monday. Talaga ba? Talaga ba, guys? Oo, gagawin natin ulit. Yes. Babalik. It's a new promise. It's a resurgence of our promise. That's all for now. I'm Vince. Success. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth Worth it!